Magandang araw po sa lahat. Sa mga nakikinig sa mga video ko, nanonood at nagbabasa sa wall ko. Ito naman ako para mag-share din sa inyo tungkol dito sa ginagawa ko. Kayo mismo nakakaalam na sa ginagawa kong ito, marami talagang tao ang masagasaan ko para akong bumangga dito ng isang solid na batong buhay. Pero hindi ako nag-alinlangan na gawin ito, na ipakalat ang mensahe ng Diyos, buhay ko man ang kapalit. Dahil ayon nga sa sinabi ng Diyos na sa post ko na at mga video, sabi niya, sa gagawin mong ito, maraming tao ang mahangad sa buhay mo, papatayin ka nila. So, yun ilan ng relihiyon ang binabanggit ng Diyos na gustong pumatay sa akin. So, ayun nga, mali na naman doon na sila din ang magagalit sa akin, mga kaparian, mga kapastoran, dahil sila ang tinatamaan sa mensahe ng Diyos. Yung mensahe ng Diyos na please don't sell my words. Isa ito sa hindi nila kayang tanggapin. Dahil ito nga, kung paniwalaan ng tao, sila mismo ang mawalan ng kita sa simbahan o sa koleksyon nila sa tao o yung mga pinapataw na tithe. Ika nga. Kaya ang mga pari, mga pastor, itinuturo nila sa tao na ang sabi nga na huwag niyong paniwalaan ng tao na sa Facebook na napakalat ang salita ng Diyos dahil demonyo ang gumamit sa kanya. Siya ang tunay na false prophet. So, yun nga, nagpaliwanag na ako dyan na ang false prophet na tinatawag, yung mga nagpakalat ng mensahe ng Diyos na walang kayang gawin, walang sapat na batayan, na nagsasabi silang ginamit sila ng Diyos, sila nagdala ng tunay na mensahe ng Diyos o kaligtasan, pero wala naman silang kayang gawin na katulad ng nagagawa ko, na ang boses ko makapagaling, makita ng kasalanan ng tao, at makakita ng parating. Itong lahat, wala sa kanila ito. So, sinasabi nilang darating ang panahon na may false prophet na maglitawan, yung sinasabi ko rin sa inyo, na sa video ko na sila din to, mga pari at pastor, dahil matagal lang panahon na sila naglitawan para nilangin ang tao, mga tao. So, itong panglilinlang na ito yung punot dulo nung perang hinahangad nila, inasam-asam nila sa kapwa nila, mga membro. Na kung isipin nga natin mabuti, kayo mga membro, mag-isip kayo, kasi sabi nga nila na demonyo ang gumamit sa akin. Kung nabasa ninyo at napanood ninyo, na sinasabi nga ng Diyos sa akin, na manggamot ka at mangaral. Maniwala lang sila sa iyo na ginamit kitang kasangkapan at maniwala sa akin na Jesus Christ. Boses pa lang marinig nila sa iyo, gagaling sila o maligtas. So ito ngayon, malinaw naman doon na maniwala sa akin na ginamit na kasangkapan at maniwala kay Jesus Christ. Di ba? Ngayon, ang tinuturo ko ito, puro kabutihan. Kung magbasa kayo, manood sa video, o itong panggamot ko na libre, na absolutely free, makita natin na kabutihan. Ngayon, dahil kabutihan, kanino to? Di ba sa Diyos to? Meron bang demonyo na gumawa ng kabutihan? Wala. Kaya atitaw siyang demonyo o satanas man na pagkakilala ninyo dahil puro masama ang gawain niya. Ngayon, sino ang pinakilala ko dito? Di ba si Jesus Christ? Wala kayong mabasa o mapanood sa video na pinakilala ko si Satanas o ang demonyo katulad ng ginawa ng mga pari at pastor na itinuturo nila sa membro o sa inyo, mga tao, na may demonyo at Satanas sa buhay ninyo. Dahil ako, hindi ako niwala
na may espiritong demonyo at may espiritong satanas. Dahil ang demonyo na pinakilala ko ay tao. Kung ikaw ay gumawa ng masama habang nabubuhay ka, ikaw ang demonyo. Ikaw, kung sumaway ka sa utos ng Diyos o sa salita ng Diyos, ay ikaw yung demonyo. Kasi ikaw yung gumawa ng masama. So, malinaw doon na ang demonyo ay tao. So, nasa mensahe din ng Diyos yan. Na naniwala sila ng Diyos, pero ang lumalabas sa bibig nila, puro demonyo. Hindi nila iniisip na ang demonyo ay nasa harapan nila. So, sino ang nasa harapan ng tao? Mga membro. Di ba pare at pastor? Sino ang nasa harapan ng pare at pastor? Di ba mga membro? So, malinaw doon na baliktaran, tao ang demonyo. So, ito yung makita natin na panglilinlang. Ngayon, ang sinasabi nilang akong demonyo at ako nang lilinlang. Saan ko nililinlang ang tao? Nanggamot ako ng walang kapalit, libre. Sila, nanggamot sila na hindi pagaling yung mga ginamot nila. Nagbibinta sila ng mga langis. Ito palang pagbibinta. Hindi ba ito panglilinlang? Panggamot nila, nagamit ang salita ang Diyos, na humingi sila ng bayad. Hindi ba ito panglilinlang? Kung tunay silang nagpagaling, bakit humihingi sila ng bayad? Na hindi naman sila ang nagpagaling. Kasi kung sila nga ang nagpagaling, bakit may mga taong gagamutin nila na namatay? May mga taong gagamutin nila na hindi gumagaling. So, ibig sabihin, hindi sila nagpagaling. Kasi kung tutuusin, dapat lahat gagaling. Bakit? Dahil ang tao nagbabayad. Di ba? Kung hindi gumaling yun at nagbabayad ang tao, anong tawag doon? Panluloko, panlilinlang. So, yun yung malinaw kung isipin ninyong mabuti. So, sinasabi ng Diyos na gagaling sila ayon sa paniniwala nila sa akin na si Jesus Christ. O paniniwala sa ginamit sa sangkapan. So, sa mga ginamot ko na hindi gumaling, malinaw doon na kaya hindi sila gumaling dahil hindi sila naniniwala ng lubos. Dahil ang paniniwala, maraming batayan yon. Ang mga nagpapagamot, marami dyan na lumapit na sa akin para magpaggamot at gumaling. So, sa paniniwalang yun, hindi yun gagaling. Alam niyo kung bakit? Kasi nandiyon ang mensahe ng Diyos na isa sa ayaw sa tao ang paniniwalang may kapalit. So, yun. Yun yung kapalit nun. Na naniwala lang kayo kasi meron kayong sakit. Naniwala lang kayo kasi may problema kayo. Naniwala lang kayo kasi may kailangan kayo. So, ngayon sa ganitong paniniwala, ang Diyos hindi magbibigay sa inyo. Dahil mayroong kapalit ang paniniwala ninyo. So, kasama na yan sa mga taong nasa simbahan. Maraming nasa simbahan, sila yung may mga problema. Bakit sila yun? Sila ang lumpunta sa simbahan kasi doon sila nagdadasal, humihingi o ano man yung hinihiling. So, patuloy na yun doon na ang paniniwalaan nilang Diyos ay nasa simbahan. Sino nandoon? Ang mga pare. So, tao lang din. Kasi ang Diyos, kahit saan tayo ng Diyos, nandoon ang Diyos. Kahit saan tayo naroroon, nandoon ang Diyos. Di ba? Sa panahon ng may problema tayo, pumupunta kayo sa simbahan. Sa panahon na sabihin kayo ng kamatayan, nandoon kayo, malunod kayo, o na-aksidente, o malapit yung mabangga, o ano man yung meron sa buhay ninyo, sa panahon na yun na hindi inaasahan, tumatawag kayo ng Diyos. Di ba? So ngayon, bakit kayo tumatawag sa Diyos na nandoon kayo? Di ba? Na pag meron kayong hinihiling na walang hindi aksidenteng pangyayari, papunta kayo na sa simbahan. So malayo ang katotohanan sa paniniwala ninyo. So ngayon, makikita natin na ang sinasamba ng tao ay tao din. Kasi ang Diyos kahit saan ka, kung paano tayo nabubuhay, kasama natin ang Diyos palagi. Kaya nga sabi nga ng Diyos na wala kang sinasabi, walang lumabas sa bibig mo, pero nababasa ko ang puso mo. Di ba? Ibig sabihin, ang Diyos ay palaging nasa iyo. Ang sinabi nga ng Diyos din na sa taong tunay niwala sa akin, kasama nila ako sa lahat ng panahon. Pag sinabi na niyang kasama sa lahat ng panahon, malinaw doon na kahit saan tayo. So, hindi kailangan na pag meron tayo pangailangan, pupunta tayo ng simbahan. Dahil alam ng Diyos kung anong mayroong pangailangan na meron tayo. Pero,
Nagdedepende yan kung paano tayo makikitungo sa Kanya sa lahat ng bagay dito sa mundo habang nabubuhay tayo. Kaya ang Diyos, hindi na kailangang tawagin mo dahil alam niya ang pangailangan mo. Siya na mismo ang magbibigay sa iyo o anong nararapat para sa iyo. So ito yung paniniwala. So ikumpara ninyo sa paniniwalang tinuro sa simbahan, bakit kayo kailangan daw magsimba kayo? Kasi siyempre naman, pag hindi kayo nagsimba, saan sila mangulikta ng pera sa inyo? Bahay-bahayin kayo, kaya nga yung iba sa mga ibang reliyon, pag hindi napunta sa simbahan, pupuntahan sa bahay. Then kukunin yung ikapon nila o tithe nila o ano man yung nahangad nila sa inyo. Kasi patunay yan na pera lang pangailangan nila. So kaya kayo pinuntahan sa bahay. So kaya rin nila tinuturo na kailan kayo magsimba para doon na kolektahin ang mga pera na kailangan nila sa inyo. Ito yon, malinaw doon na pira-pira lang ang pinag-usapan. Babalik tayo doon sa sinasabi ng mga palot pastor na ako nga ang demonyo. Malinaw doon na hindi demonyo ang gumamit. Kasi kung demonyo nga, pinakilala ko si Jesus Christ, puro kabutihan ang ginawa ko, pag naniwala ang tao kay Jesus Christ, sino mawalan? Demonyo, di ba? So, hindi niya ituturo na siya din ang mawalan. So, dito pa lang, makikita natin ang palinlang. Na baliktad na nga pangyayari ngayon. Kasi alam niyo kung bakit baliktad. Ang mga taong nagsasabi na pinagutusan sila, tulad ng mga pare at pastor, sila daw nagsasabi sila ang nagdala ng tunay kaligtasan o mensahe ng Diyos, salita ng Diyos, sila naman yung walang kayang gawin. Sila yung nangulikta na pera sa mga tao. So, yun yung pinaniwalaan ninyo, mga membro o mga tao. So, ngayon, itong ginawa ko na nanggamot na absolutely free, na walang sinisingil, ako pag gumagastos, ako nang tumatawag sa mga tao. Pag nagkrusada ako, wala akong kinukuliktang pira sa mga tao. Kung makita nyo naman, yung mga krusada ko, wala kayong makitang karton dyan, timba o sobre. Dahil patunayan na wala akong hinihiling sa tao. Patunayan, ako pang nagpakain, makikita ninyo. Yung marami akong krusada dyan, ako ang nagpakain sa mga tao. Na samantalang isipin ninyo, janitor lang ang trabaho ko. Bakit ko nagampanan ito? Di ba? Di, makikita natin na tunay itong ginamit ng Diyos dahil marami akong kayang gawin. Na, nanggamot nga ng libre na wala namang reliyon. Kaya nasabi nga ng iba, na lalo na yung saksi ni Jehovah, nagsasabi na magtayo din ng reliyon yan. Pag marami nang naniwala. Kung nagtayo ako ng reliyon, noon pa, hindi ko paniniwala na ang tao may relihiyon. Kaya nga noon pa lang umpisa, ang sabi ko sa Diyos na, Panginoon, kung utusan mo ako na magtayo ako ng relihiyon, sasabihin ko sa iyo, intimano mismo, araw mismo, kunin mo na lang ako. Dahil hindi ko paniniwala na magtayo ka ng relihiyon. Dahil wala kang relihiyon nung araw. Meron nga relihiyon. Sabi nga ng Sinyo pa, meron ng relihiyon si Jesus Christ noon. Ang tanong ko, kung may relihiyon man si Jesus Christ noon, anong relihiyon? Ngayon, hindi natin masabi na saksi ni Jehovah. Bakit? Kailan lang yung saksi ni Jehovah nandyan? Kailan lang yun na itatag? Samantalang, milyong years na kalipas. Ngayon, kung saksi ni Jehovah yon ang relihiyon ni Jesus Christ noon, bakit yun lang ito lumabas ng mga saksi ni Jehovah? Dapat noon pa, saksi ni Jehovah na sana ang mga tao. At noon pa, wala sanang ibang relihiyon na lumutang dito sa mundo. Puro lahat saksi ni Jehovah. Di ba? O bakit? Mayroon pang nauna sa saksi ni Jehovah. Huwag natin sabihin na ang mga tao nung araw hindi nakaintindi. Na ang saksi ni Jehovah, pagkaintindi nila, Katoliko. Ang Katoliko, nagkaintindi nila, born again. O born again, pagkaintindi nila, o ano man yung mga relihiyon, mga dating daanan, o ano pa ba. Kasi ang meron tayong relihiyon, 100 mahigit ang relihiyon meron sa buhay ng tao dito sa Pilipinas lang. Dahil dito talamak, halo-halo ang mga relihiyon dito. Merong Rizal yan, meron pa dyan, meron pang Victory, ano ba yung mga yan, di ba? Kung isipin ninyong mabuti, saan ito nanggagaling? Di ba? Patunay ito na walang relihiyon dahil nakanya-kanya tayo. Bakit nakanya-kanya ang tao? Dahil dito sa kikitain pera. So, hindi totoo yung sinasabi ng saksi ni Jehovah na may relihiyon na.
paano maging reliyon? Kailan lang kayo lumutang? Kailan lang kayo itinatag? Di ba? Kung may reliyon na noon pa, wala nang ibang reliyon na luluta pa. So yun na susundin natin kung meron man. Dahil wala, so walang susunod ang tao. Kung ano man yung paliwanag nila, saan ang gagaling, sila rin ang gumawa nun. So kayo mga membro, mag-isip kayo mabuti. Kung sino ba ang tunay na nagdala ng mensahe ng Diyos? Sabi nga nila na mapagmatyag. Ngayon, sa pagpamatyag ninyo, sino ang ganyang paniwalaan ninyo? Yung mga pare ninyo, yung mga pastor ninyo, nagsasabing sila ang tunay na nagdala ng kaligtasan, na wala pa namang pari sa panahon na yon, na si Mary, sila Joseph, si Noah, nakausap nila ang Diyos, na wala pa namang reliyon, wala pa namang Bible. Ang sabi ng saksi niyo ba, mayroon na lang Bible. Anong mayroon ng Bible? Sino ang nakalagay sa Bible? Di ba? Si Jesus Christ. Ngayon, kung mayroon ng Bible sa panahon ni Jesus Christ, isa lang gagaling yon. Hindi pa naman si Jesus Christ pinanganak. Sa panahon nila ni Noah, panahon nila ni Mary, di ba? So sila kukuha ng Bible ni Mary. Si Jesus Christ hindi pa naman ipinanganak yan. Hindi pa naman nagkatawang tao si Diyos Ama. Isipin niyo mabuti kung saan yung nagagaling Bible. Sabi sa si Diba, mayroon ng Bible. Saan nagagaling yun? Di ba? Anong nakalagay sa Bible? Sa history ni Jesus Christ. Di ba? Nung nakatawang tao si Diyos Ama na si Jesus Christ. Yun ang nasa Bible. Paano nagkaroon ng Bible? Hindi pa nga ipinanganak si Jesus Christ. Sasabihin nila, may Bible na. Di ba? Kung isipin natin, sa history, wala pa namang Bible na ganun kakapal. Ganun kanipis ang papel. Ganun karami o kaliit ang litra. Di ba? Kung merong pinakita si Jesus Christ noon, nangaral siya, di ba? Isang page lang yon, ni-roll pa. O ngayon, paano natin masabi na may Bible? Dapat, meron ng Bible na binuklat. Si Jesus Christ noon, o sila si Mary, o sila si Noah, si Joseph man, panahon na yon, nakatulad kakapal sa Bible natin. Dapat din, ganun din karami. Meron na dapat silang 1,600 na iba't ibang klaseng Bible kung may mga reliyon na. Di ba? Isipin ninyong mabuti kung saan nagagaling ito. Wala sa history ito. Ang meron sa history, yung isang papel ni roll lang ang sinasabi nilang Bible. Di ba? Ngayon sabi nga ng Diyos, di ba, wala kang sabi sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo. So ito, makikita natin na kung binago yung isang rule na yon, kaya dumami, ay nawawala na ang katotohanan. Kaya isang pagbabago pa lang ng tao, sa salita na yon, iibahin ang pag-interpret, iba-ibahin ang pangunawa, kung ano man yung gusto nila, pabor sa reliyon nila, inawa hindi na tunay yon. Nawawala na ang salita minsan ng Diyos. Sa dami ng Bible, tatanungin ko kayo, nasaan doon ang katotohanan? Nasaan doon ang totoo? Nawawala, di ba? Kaya nga ang Diyos nalungkot sa ginawa ng tao. So kayo mga membro, mag-isip kayo. Gusto ninyo maligtas? Nasa inyo. Kaya sinasabi nga ng Diyos, 3 ang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Di ba? Ngayon, kung demonyo ang nag-utos sa akin, gagawin ng tao itong pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Sino ang mawalan? Di ba, demonyo? Hindi gagawin ng demonyo na magtuturo ng kabutihan dahil siya ang mawalan. Ito yung paniniwala na tinuturo ng mga pare at pastor na may demonyo. Kaya sabi nila, ang impyerno ang may-ari demonyo. Paano demonyo? Ibig sabihin, ang demonyo, siya gagawa ng impyerno, ang Diyos gagawa siya ng paraiso. Anong klaseng paniniwala yun? Ang demonyo, ang tao, kasi siyang papasok doon sa impyerno. Ang impyerno ay ginawa ng Diyos yan. Bakit niya ito ginawa? Dahil para ito sa mga taong sumaway sa gusto niya. Mga taong gumawa ng hindi alinsun sa gusto niya. Ang mga taong hindi niya patawarin. Di ba? Ang turo sa simbahan, ang Diyos ay magpapatawad. Ngayon, kung magpatawad ang Diyos sa lahat, kasi sabi niyo ang Diyos ang pag-ibig, kaya magpapatawad. Ang lahat pinapatawad. Hindi na siya magtayo ng gumawa ng impyerno. Dahil anong gamit ng impyerno na yan? Kung ang lahat ng tao ay patawarin niya. Di walang silbi, di ba? Ngayon,
Dahil walang silbi, hindi na niya gagawin. Ito yung turong panlilinlang. Kaya paniniwala ko sa sarili ko na ang impyerno ay ginawa ng Diyos. Kaya nawala. Ginawa ng Diyos para sa tao hindi niya patawarin. Dahil ang Diyos pwedeng magpatawad, pwedeng hindi. Pwede siya magbigay, pwedeng hindi. Kasi ang kalooban ng Diyos tulad din natin. Kapwa tao, na ordinaryong tao. Marunong magpatawad, marunong hindi. Depende sa pakikitungo. Yun yung katotohanan. So, dito natin makikita na may panlilinlang na turo na hindi na alam ng tao kung ano ang katotohanan. Na sabi nga ng Diyos, itinuturo nila na may Diyos, pero tuturo nila ang demonyo o satanas man. Bakit ito tinuturo ng tao? Tinuturuan ng tao na matakot. Kasi yun nga ang nasa video ko, na parang tao natutakot na magpasapi na sa reliyon. Ano mo yung reliyong paniniwalaan niya. So, dahil nagpasapi, doon na rin ang ipapataw sa bawat membro na koleksyon o kolekta sa pera na inasam-asam nila. Kaya makapansin ninyo, ang mga namumuno, mga founder, mga pastor, sila yung mayaman. Mga secret millionaire sila. Tingnan ninyo sa paligid ninyo. Sino ang may magagarang sasakyan? Sino ang magagarang mga bahay? Sino ang may mga property? Sino yon? Sino ang malaking simbahan? Di ba? Tulad ng Katoliko, nagkalat ang mga simbahan nila. Saan ang gagaling ito? Nakatayo silang simbahan, wala silang trabaho. Isipin niyo mabuti. Saan ang gagaling ito? Di sa mga tao. Ngayon, ang mga anak ninyo nag-aaral doon, halos na hindi nga na makabayad yung mga mayaman sa sobrang mahal ng pinapataw nilang tuition fee. Di ba? Galing pala sa mga tao yan. Dapat ilibre nila. Mag-aaral ng mga bata, libre. Baliktad. Mas mahal pa sila sa public o sa private. Sa private na eskwelahan. Di ba? Nasaan doon yung sabi ng ibinabalik sa tao ang koleksyon nila sa pera? Paano nila ibinabalik? Nangluloko ba kayo? Nangluloko na kayo? Lulukoyin ba ulit nyo ang tao? Saan nyo binabalik? Sige nga, sabihin nyo sa akin. Na ibinabalik? Na nangungutang nga sila ng sasakyan. Ang mga tao pa ang magbabayad sa inutang nila. Kakainin pa nga lang ninyo doon sa misa. O kakainin ng pari na sa misa. Kakainin ng mga katikista doon sa misa. Nanggagaling pa sa tao, kolektahin nila, di ba? Isipin nyo mabuti. Nasaan doon yung binabalik sa tao? Uutusan ng mga katikista, mga kolekta kasi babayad sa sasakyan. Samantalang nakita natin sa gobyerno pa lang, abot ang hingi nila ng sasakyan sa gobyerno. Kaya sila, kung saan yung alam nilang mga loko nila, doon sila kakampi. Kaya nga ang mga simbahan laging nakadikit sa gobyerno. Kung kontra sa kanila, doon sila sa kabila. Dahil hindi sila makakasip-sip doon sa gobyerno na ayaw sa kanila. Ano nangyari sa Pilipinas? Panuorin yung mga balita. Malinaw doon. Na pira-pira lang ang pinag-usapan. Di ba? So kayong mga membro, mag-isip muna kayo. Gusto niyo ng kaligtasan? Nasa inyo na. Ito mga post ko, maraming nangyayari. Yung isda nga lang, 2015 yan, pinost ko. Na pinakita ng Diyos, ang sabi niya, na maraming magbabago sa mga laman dagat na hindi pangkaraniwan. 2015, sipin ninyo. Kailan ito naglabasan? Late ng 2016, kung late man. Pero karamihan, 2017 na. Sino ngayon ang nauna? Huwag niyong sabihin itong 2017, 2016. Ang nauna kasi 2015. Di ba? Hindi lang yan. Marami akong post na nauna. Di ba? Buwan, linggo, araw, o ano man. Taon. Pinakamataas ang alam ko, pinakataas isang taon. Yun yung tandaan ko yan. Ngayon, sino ang nauna? Ako. Ngayon, mga pare ba ninyo, mga pastor, meron ba nito? Wala, di ba?
So makikita ninyo kung sino ang manilinlang. Makikita ninyo kung sino ang tunay na ginamit ng Diyos na kasangkapan. Sila, puno ng bodyguard. Ako, may walang bodyguard. Nagpipisi ako mag-isa, magtrabaho ako mag-isa, maglalakad ako mag-isa. Bakit? Bakit ito nangyari? Dahil natatakot sila sa sarili nila. Patunay nga wala silang Diyos na kasama. Ako, hindi ko man nakita ang Diyos. Pero sa mensahe ng Diyos, isinama ko. Dahil sabi niya sa akin, huwag kang matakot na ipasiwalat ang mga mensahe ko. Dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Ito yon. Wala akong nakatakutan. Mamatay ako anytime. Tanggap ko ito. Dahil ito yung gusto ng Diyos. Sabi niya sa akin, sa buhay mo ngayon, ako ang nagplano. Kaya ano man meron ako, galing ito sa Diyos. Hindi ito sa akin. Mamatay ako anytime, pwede. Kaya ang pakiusap ko lang sa Panginoon, kung ipagkaloob mo na ang buhay ko, siguraduhin lang na hindi ako mahirapan. Dito patay agad. Ayoko mahirapan pa. Ganun naman din yun. Tatanggapin ko ang kamatayan. Dahil kamatayan, darating ito sa bawat isa. Ayaw sa gusto natin. Sa mabuting paraan man o sa masamang paraan, darating sa atin ito. Walang kahit sino na magtagal sa mundong ito. Lahat tayo mamatay. Kahit ang taong naghangad sa kamatayan ko, mamamatay din sila. Pero ang kaibahan doon, pag ako ang namatay, isisiguro ko sa sarili ko, kasama ko ang Diyos. Dahil ito palang makita ko ng kasalanan. Ito palang makita ako ng parating. Ito palang busis makapagaling. Magdududa pa ba ako nito? Na hindi ko kasama ang Diyos? Isipin niyo mabuti. Kayo, mga masasama, isipin niyo, makakita ba kayo ng kasalanan? Makita ba kayo parating? Busis niyo ba mapagaling? So kayo ang mapunta sa impyerno. Madali lang yun. Ang impyerno ay nilaan ng Diyos para sa mga taong hindi makapagbago, makapagsisi, at magkaroon ng paniniwala na alinsunod sa gusto ng Diyos. Kaya malinaw doon na ang impyerno ay para sa inyo at ang paraiso ay para sa mga taong nagkaroon ng pagbabago, pagsisisi. Itong tatlong hinihiling ng Diyos. Kaya hanggang dito lang muna dahil mahaba na. Sa susunod muli, marami pa akong bidyong gustong gawin. Busy lang sa trabaho, kaya kahit papaano, hindi ako nawawala sa inyo. Hanggat buhay pa ako, gagawin ko ito para lang sa karamihan. Dahil marami man hindi naniwala, pero marami pa rin mga taong naghahanap ng tunay na kaligtasan. God bless you all at patuloy ang pagbabasa, panood sa mga video ko dahil nandito ang katotohanan. Sa mga nag-share, huwag kayong matakot mag-share. Kung sino man sa inyo ang may magreklamo o sumita sa inyo, ituro ninyo ang pangalan ko. Gusto nila ng face-to-face, sabihin nila dahil hindi ko sila uurungan. Handa ako sa lahat ng panahon kung ano man ang gusto nila. Kaya share lang kayo ng share. Maging bahagi kayo sa ginawa kong ito dahil ito ang tunay na kaligtasan. Wala na kaduda-duda ito. Makikita natin kung anong nagagawa ko. Okay, bye-bye.